more territory to come. Mga kaibigan, do you believe in prophecy? So, may ako, sa uling bahagi po ng ating gawain, if the Lord will allow us, papasok po tayo sa prophetic o sa prophecy. But, gusto ko pag-usapan natin muna sa lahat ng panawagan kung bakit nga ba tayo tinawag ng Panginoon. Tasaman po lang sa may panalangin. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Let's bow our head. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, patuloy po kaming nagdiriwang at nagagalak. At buhat sa karamihan, Panginoon, kami yung tinawag. Tinawag mo ka, Diyos, for a purpose. And it is our prayer, Lord God, sa oras dito na walang masasayang na oras, walang masasayang na sandali. God, hindi mo kami papayagan lalabas ng building nito na hindi namin dalangin pagpapala. Kung hindi mo lang makita, O Diyos, sa mga material blessings, Lord God. What we need now, Lord God, is the spiritual blessings sa aming mga buhay. A renewed heart, a revived heart, Lord. At anumang gustong gawin ng demonyo sa aming mga buhay ay patuloy namin hindi pinapahintulutan na manguna sa aming paglilingkod bagay sa aming sambahin. O Diyos, sa iyong pagpala at mapagkalihing kamay, patuloy po kaming dumudulog sa iyo. Ikaw lang po, Diyos, ang magpala sa amin. Take over, Holy Spirit. Take control, Holy Spirit. Mangulang ka mula sa pulpitong ito, sa mga awit o panunod ito, sa aming mga puso. Patuloy namin buksan ang aming espiritual ang mga pandinig at mga espiritual na pakapaningin. Sa ngalan ng Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Salamat ang anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Panginoon. Praise the Lord. Kayo ba'y naniniwala may panawagan sa inyong Panginoon? Amen. Kasi siguro po dapat natin malaman saan nga ba tayo tinatawag ng Diyos una sa lahat. Okay? Sabi po ng Bible, many were called but few were chosen. Una ay tayo po ay tinawag ng Diyos ang kanyang unang panawagan sa ating lahat. O ang tawag po rito ay mga minor o major calling. Pare-pareho po tayo lahat ay merong pare-pareho ng panawagan ang Panginoon. At ang panawagan ng Diyos sa ating lahat, ang sabi po ng Bible, ay upang tayo po ay iligtas. Hindi po kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Tandaan po ninyo yan. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Siguro, kung magbabago man po tayo, ay sandali lang. Maaaring buwan, oras, o taon, pero the bottom line, babalik at babalik at babalik ka sa buhay na nagkakasala o buhay na makasalanan. Dahil ang sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Okay? Ang taong malayo sa Diyos, wala siyang magagawa. Kasama dyan ang pagbabago ng buhay. Kaya po, ang unang unang panawagan na ginagawa ng Diyos sa ating lahat, ang sabi ng Bible, we are called to salvation. Tinatawag tayo ng Panginoon mula sa buhay na makasalanan patungo po sa buhay na kabanalan. Listen to me, mga kaibigan. Excuse me, ano oras ang Mass? 12:30. Sige. So, ang oras na ay? Sige. Listen. As far as the Bible is concerned, ang tao po ay, ang kanyang destiny ay kapahamakan. John 3:16, maliwanag po. Ang sabi ng Bible, di ba? Whosoever, sabi ng Bible, sabi ng Bible, sa John 3:16, sabi ng John 3:16, ang pinakapuso ng Biblia, kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan, ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus. Bakit? Upang tayo hindi mapahamak, malapay, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, maliwanag po, John 3:16, merong destiny ang tao. At ano kanyang destiny? Destruction. So,
Walang pwedeng silungan ng tao kundi kapahamakan. As far as the Bible is concerned, ito po, maliwanag po. Ang tao po na hiwalay sa Diyos ay kakampi ni Satanas. Maliwanag po ang Biblia. If you are not for God, you are for Satan. Mahal mo sa buhay, anak mo, kapatid mo, asawa man yan, magkatabi kayo sa higaan, kapag yan ay hindi sumampalataya kay Kristo, ang kanyang destiny, wanting for sure, siya ay para kay Satan. Sa Bible po, wala pong neutral ground. If you are not for God, you are for the devil. Dalawa lamang ang ama ng sanlibutan, at ang ama ng kataas-taasan, walang iba kundi si Jesus. Dalawa lang kingdom, the kingdom of God, and the kingdom of Satan. Dalawa lang king. The king of lying na si Satan, and the king of kings na si Jesus. So wala pong neutral ground. Kaya po, if you are not for God, you are for the devil. Ngayon, solong gusto, ang sabi ng Bible, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay si Jesus. Kaya unang panawagan sa atin, tayo po'y tinatawag ng Diyos mula sa kingdom of Satan to the kingdom of light. Mula sa kaharian ng sanlibutan patungo sa kingdom ni God. Amen? Salvation, calling, we are called to salvation. Tinatawag tayo lahat, iligtas. Iligtas tayo saan? Sa kapangyarihan ng kasalanan, pangalawa, sa presensya ng kasalanan, pangatlo, sa tinatawag natin kabayaran ng kasalanan. Hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang buhay. Kaya nga, matapos tayong tawagin sa buhay makasalanan, patungo sa buhay na walang hanggan, then ang ating pangalawang panawagan, yung sinasabi po ng Bible, we are called to holiness. Hindi mo kayang, pag pinag-uusapan po natin ng holiness, hindi po yung ating mga personal accomplishment, kundi ho sa habag at biyaya ng Diyos. Sabi ng Romans 8:28, in all things God works together for good to those who love Him and called according to His purpose. So tinawag tayo ng Panginoon. Para saan? Para baguhin ang ating buhay at anong buhay? Buhay na may kabanalan. Ano nga ba ang sukatan ng kabanalan? Ito. Sa Panginoon ho ito. Ang sukatan ng kabanalan sa Diyos napakasimple. Nagkasala ka, inamin mo ang kasalanan mo, humingi ka ng sorry sa Lord, pinatawag ka ng Lord, then sa harapan ng Diyos, you are holy. Naunawan mo rin yun. Ang tao po iba, ang taas ang standard ng holiness ng tao. Ang problema natin tayo ito, ang standard ng ating holiness, mas mataas sa Diyos. Sa atin kasi, pag ikaw ay Kristiyano na, dapat hindi ka na nagagalit. Kaya niyo yun? Hindi ho masamang magalit. Listen to me. Hindi ho masamang magalit. Kung ang ginawa niya ay kagalit-galit, magalit ka. Isang ka-plastic ka naman yung galit ka lang, hindi ka pa nagagalit. Papagkunwari ka nun. Sabi nga ito, balat kayong Kristiyano, nagigigil ka na, ayoko talaga magalit. Pag hindi mo ginawa yan, patay ka, atakihin ka. Hindi masamang magalit, pero sabi ng Bible, huwag mong hintayin lumubog ang araw, makipagkasundo ka. Eh, paano brother kung gabi? Diba? Bago sabihin,